Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Bato Solid Supporters. Ito yung title, Anti-Claire. Yusek Castro nakatanggap ng 84.9% na job performance rating. Wow! Congratulations, Auntie Claire. Napakataas naman yan. Ang tanong, sino, anong kumpanya, anong survey group ang nagano? Kasi, depende sa grupo. Kung Pulse Asia, kung SWS, o kung Publicos, o WR Numero, wow, bilib ako. Kailan kung iba, ay, wag na lang. Inuulit ko, ang bantayanan natin ng mga grupo, mga survey groups na hindi ko pinapaniwalaan, wag madaling paniwalaan yung Okta Research, Tangery, yung sinasabi ko, RP Mission Development Incorporated. Yung tatlo na yan. Oh, ito. Kaninong survey group ang nagbigay kay Auntie Claire ng 84.9% na job performance rating? Ito. Ibinahagi ng RP Mission and Development Foundation ang nakuhang job performance rating ni Yusek Claire Castro. Ayon sa survey, ay umabot sa 84.9% ang rating ni Castro at pangatlo siya sa mga government communicators na nasa listahan. Nanguna naman si Budget Undersecretary Goddess Hope Libira na nakuha ng 88.7%. Yun na. RT Mission and Development Foundation. Bantayan nyo na. Mamayagpag na ulit ito. Una kong nabantayan itong RP Mission and Development Foundation. Nung kampanyahan pa ng 2022 national election. Sa mga matitinong survey group, makikita mo, nangunguna si BP Sara, yung unit team. Then, malayo, si Lenny Kiko. Bigla na lang lalabas ang survey ng RP Mission and Development Foundation. Mataas si Lenny, mataas si Kiko. Kaya ako, nagdudan ako noon. Binantayan ko na itong RP Mission Development Foundation. At ito na nga, lumabas. Yun. Kailangan nila ng pampapogi ba? At sige. Wala namang problema. Ilabas ninyo. Kailang, depende ngayon kung paniniwalaan ng taong bayan ang survey na ito. Tingnan natin ang people who reacted. 41,000 ang nag-react, 36,000 ang tumatawa, 3,800 lang ang nag-like. So ilang percentage? Nasa 90% hindi naniniwala sa survey na ito. Mind conditioning kung sabi. Okay, basa tayo sa mga comments. Christian Andriano, from your boss evaluation, dapat dispute niya yan. Should be 99 performance at she's excellent in being an attack dog. Yeah. Best Marites, sabi ni Angina Ampuan. Paco Punyo, sabi niya, best bulager. Bulag. Gladys Juan, dapat 100% kasi naipahayag niya talaga ang boses ng presidente. Kenneth Olimba, transmutated ata. TLNDY, do it yourself survey. Lenten Serna, survey siguro yan, funniest moment in Malacanang. Toto Cancalo, 84.9% as a comedian. Billion. Nick Valenzuela, galing kay BBM ang survey. Haha, dapat 100% nyo, nahiya pa siya. Augustine Mildred, aso rating yan, 84%, not bad for a doggy, arp. So,
Halos lahat ng survey inside Malacanang, hand job performance. Ay, nako. So, bantayan na natin ito. Maglalabasan na mga survey groups. Kasi, battle of narratives, influencing, mabuti na ngayon at may social media. Kasi nung 20 years ago, ABS-CBN, GMA lang ang napapanood, napapakinggan natin. Kaya nilang i-manipulate ang mindset ng taong bayan. Kaya tinatawag yung ABS-CBN na kingmaker. Kung sinong suportahan ng ABS-CBN na kandidato noon, most likely mananalo. Bakit? Mapaniwala man nila yung tao tungkol sa magandang katangian ng kandidatong yun. Ba't ngayon hindi na? Ano ang kingmaker? Social media. So, ulitin ko apat sa aking experience, 4 na survey groups lang ang bantayan natin na madaling paniwalaan. Credible sila. Karamihan nagsusurvey ang mga ito, non-commissioned, walang bayad. Public service lang. Wala silang pinapanigan. Ayan. SWS, Pulse Asia, WR Numero, and Publicos Asia. Sa 4 na survey na ito, puros negative ang rating ni Pangulong Marcos Jr. Example, yung Publicos Asia, sa latest survey nila itong 4th quarter of 2025, tinanong nila ang performance ng mga cabinet secretaries ni BBM. Negative 27% ang net satisfaction rating mga cabinet secretaries. So, ang layo. Negative sa matinong grupo, naging 84% si Auntie Claire. Tell it to the Marines. Hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan ngayon dahil age of social media. Lalo lang mag-boomerang sa inyo. Oh, may nabasa kong comment. Sabi nila bawal ang fake news. So ito ngayon, pinagmamayabang, 84 point nan si Auntie Claire. Yan ba talaga ang totoong sentimento ng taong bayan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa purayon. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ikot. Oh, nasa sabay no, ray nung isip ka si Itya. Babukat siya pa no. Budgetan labi ah. Alam manigang sa Alam. Bisan ma-kwarto. Pwede na lang team yok na. o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Siya makanas kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kining kuan nimo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay
Nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talit og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.